Pero kung niloko ka pa rin, kahit alam mong ginawa mo na ang iyong responsibilidad at yung pinaka-the best mo bilang asawa, Talagang napakasakit niyan. Gusto mong patayin? O baka silang dalawa ng kabit niya? Hi mga ka-tips! It's me, Ate Gang, and welcome to my YouTube channel. Malayo ka ba sa iyong minamahal? May tips ako para sa'yo. Just continue watching. Let's talk about LDR or long distance relationship. Naisip kong i-tackle ang topic na to kasi personal experience ko po ito. Hindi pa naman ganon katagal, pero I think my 5 years of experience about LDR is enough para makapagbigay ako ng tips sa mga katulad ko. Yung experience ko about LDR is 2 years of being GF and BF and 4 years of being husband and wife. So, 5 years lahat kasi yung 1 year doon sa 6 years is yun yung time na nag-stop siya sa work niya. So, hindi kami LDR that time. Para sa akin, mas mahirap ang LDR kapag BF girlfriend pa lang kayo kasi hindi mo siya mapupuntahan. Me personally, syempre babae ako, hindi naman ako pwedeng pumunta sa kanya anytime na gusto ko kasi nga hindi ko pa siya asawa. Pero ngayon na asawa ko na siya, parang mas madali kasi alam ko na kung gusto kong pumunta, makakapunta ako dahil husband ko na siya. Except lang ngayon dahil bawal pa mag-travel, di ba? Then, para mas madali nyong maalala ang tips ko for LDR, bibigyan ko na lang ng acronym ang letters ng LDR. And now, let's go on to our first tip. Uunahin natin ang letter L. L stands for love always perseveres. Kung totoo mong mahal ang isang tao, ang pagiging malayo nyo sa isa't isa ay hindi rason upang hindi mag-work ang inyong relasyon. Kasi nga, love always perseveres. 1 Corinthians 13:4-7, the Word of God says, "Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres." Yon kung totoong pagmamahal ang nararamdaman mo. Hindi naman talaga madali ang LDR, lalong-lalo na kung sa ibang bansa ang pagitan nyo sa isa't isa. Pero hindi pa rin yan rason para hindi mag-work ang relationship nyo. Minsan kasi, hindi tayo nakakapag-persevere kasi nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kahit hindi pa naman ng babae or ng lalaki, pinapangunahan na natin. At hindi ka pa nakontento na pag-isipan ng masama ang husband mo or ang wife mo. Talagang sinabi mo pa sa kanya ang mga bad thoughts mo. Oh no! Yung mga hinala mo na walang basihan. Baka kasi yon ang napanood mo sa TV or di kaya'y pinapangunahan mo lang or advance ka lang mag-isip. Or yun ang nangyari sa kapitbahay mo or sa kakilala mo, kaya feeling mo din mangyayari sa'yo. Or ewan ko kung anong rason mo kung bakit ka nag-iisip ng ganyan. Huwag mong pagbintangan ang asawa mo sa mga bagay na naiisip mo lang at walang basihan. Huwag mong i-compare yung relationship mo sa relationship ng iba. Kung may nangyari sa kanila na hindi mabuti, huwag mo yung i-compare sa relationship nyo.
Kasi parang ikaw na rin ang nagbigay sa kanya ng idea or motibo para gawin ang mga bagay na yon. Huwag mong ikontrol ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kontrolin mo lang kung ano yung kaya mong kontrolin. Gaya ng nilalaman ng utak mo. Ikaw ang nag-isip ng walang basihan na paratang, kaya utak mo ang pagsabihan mo. Check na check. Yung siguruhin mo, yung katapatan mo. Ikaw, tapat ka ba? Hindi ka ba nangangaliwa? Or ginawa mo ba ang responsibilidad mo bilang asawa nung panahon na nagkasama pa kayo? At sa panahong nagiging LDR na kayo, nagiging honest ka rin ba sa kanya? Nagiging honest ka ba sa pagmamahal mo sa kanya? Kung yes naman ang sagot mo, at kung alam mo na ginawa mo ang lahat, ginawa mo ang pinaka-the best mo para sa relationship nyo, at ginawa mo kung ano yung tama para mag-work yung relationship nyo kahit LDR kayo, then makampante ka. You have nothing to worry about. Bakit? Kasi you deserve to reap what you sow. Kung ano yung ginawa mo dahil sa pagmamahal mo, deserve mo rin magkaroon ng husband or wife na totoong nagmamahal sa'yo. Pero wag mo yung i-demand kasi kusa yung ibinibigay ng taong tunay na nagmamahal. Kaya wag mong pangunahan ang sitwasyon. Pero kung niloko ka pa rin kahit alam mong ginawa mo na ang iyong responsibilidad at yung pinaka-the best mo bilang asawa, talagang napakasakit niyan. Gusto mong patayin o baka silang dalawa ng kabit niya? Wag naman ganon, no. May posibilidad siguro na yon ang iisipin mo kapag niloko ka. Pero mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Hayaan mo si God. Vengeance is not yours. Si God na ang bahala. Ask God's wisdom kung ano ang dapat mong gawin, and I know hindi ka niya pababayaan. Huwag mo siyang gayahin. Gawin mo pa rin kung ano ang tama kahit hindi na tama ang ginagawa niya sa'yo. Wow! Pero huwag kang tanga. Be wise. Pero kung BF, GF pa lang kayo at nagloko na siya sa'yo, abay, maswerte ka. Kasi kilala mo na siya bago pa kayo ikasal. Pero syempre, masakit pa rin, but I know the best is yet to come. Let's go on to our second tips. Letter D. D stands for deep trust with prayer to God. 1 Corinthians 13:6-7, the Word of God says, "Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres." Take note the word always trust. Magtiwala ka, pero sabayan mo ng pagdadasal. Matthew 26:40-41, the Word of God says, "Then he returned to his disciples and found them sleeping. 'Couldn't you men keep watch with me for 1 hour?' He asked Peter. 'Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.'" Walang mabuting maidudulot sa relasyon nyo kung lagi kang manghihinala at wala kang tiwala. Kung sigurado kang mahal mo siya at mahal ka niya, magtiwala ka sa love. Dahil God is love, then love is God. God must be the center of your relationship at magdasal ka, ipagdasal mo siya. Vice versa, syempre. Kasi kung gugustuhin niyang lukuhin ka, hindi mo yun makokontrol. Oh no!
But make it sure na pinagdasal mo siya dahil kahit hindi mo siya kayang kontrolin, I'm very sure that God can. Prayer is power. Kaya pray for each other kasi tao lang kayo. Tao lang tayo. May temptation talaga. We can't avoid temptation kasi nasa mundo pa tayo. Kaya dapat magdasal for you to have power to resist temptation, to rebuke temptation. Through the help of God, syempre. Magtiwala ka sa taong mahal mo, pero mas magtiwala ka kay God. Kaya ipagdasal mo siya, nabigyan siya ni God ng wisdom para she could be able or he could be able to rebuke, to resist temptation that comes his way or her way. Always remember, pagkatiwalaan mo ang taong mahal mo at huwag mong kalimutan na ipagdasal siya. Third tips, let's go on to letter R. R stands for reassure your love for each other. Kung mahal mo ang isang tao, huwag mong bigyan ng rason para magselos. Huwag kang insensitive. Pero kung seloso talaga siya or selosa talaga siya, abay, matuwa ka kasi patay na patay siya sa'yo. Wow! Pero wag naman ganon. Know your limits. Maging responsable ka. Panindigan mo yung taong mahal mo nang walang pag-aalinlangan at buong puso. Check na check! Kasi hindi yan manhid, kaya huwag kang magpakamanhid kasi ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pahalagahan mo ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kasi tao rin yan, hindi yan si God, hindi yan source ng love, kaya maa-out of love din yan. Kaya reassure your love to him or to her. Iparamdam mo sa kanya na mapagkakatiwalaan ka at karapat-dapat ka sa kanyang pagmamahal, vice versa. Gumawa ka ng paraan na maipakita mo at maparamdam mo na mahal mo siya kahit malayo kayo sa isa't isa. Huwag mong iraso na busy ka sa trabaho, busy ka sa anak mo. Huwag mo yung irason. Gumawa ka ng paraan kasi pag mahal mo ang isang tao, may self-sacrifice talaga yan. Mag-effort ka, wag puro daldal kasi baka kasalanan mo kung bakit nagdududa rin yan. Walang perpektong relasyon pero walang imposible kay God, lalong-lalo na kung siya ang first love nyo. Kayang-kaya ni God yan. Ephesians 5:33, the Word of God says, however, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Bakit ang instruction sa word ni God na yung husband dapat mahalin niya yung asawa niya at yung mga asawa naman, yung mga wife naman, dapat respetuin nila yung asawa nila? Kasi karaniwan, hindi lahat, hindi naman siguro lahat, pero karaniwan sa mga babae, yung weakness nila, yung care, yung i-care sila ng kanilang husband, yung mahalin sila ng kanilang husband. Then, yung mga husband naman, yung mga lalaki naman, karaniwan sa mga weakness nila, yung pride. Kaya dapat silang i-respect ng kanilang wife. Kaya naman, tips ko sa mga husband dyan, express your love to your wife. Ipakita mo, iparamdam mo sa pamamagitan ng iyong paraan, para maramdaman niya at ma-reassure siya that you really loved her. Then, yung tips ko naman para sa mga wife, respetuin nyo ang asawa nyo. Huwag kayong nag. Huwag kayong puro na lang satsat. Huwag kayong satsat ng satsat kasi minsan masyado tayong maingay. Respetuin nyo yung asawa nyo, lalo na sa maraming tao. Respetuin nyo po siya dahil yung kahinaan ng mga lalaki ay ang kanilang pride, ang kanilang ego. Sabi nga sa Proverbs, mas mabuti pang tumira sa
kesame or sa ibabaw ng bahay, sa bubong, kaysa makisama ka sa isang babae na nag ng nag. So, wag kang nag ng nag. Respetuin mo yung husband mo. At yun po, sana may natutunan kayo sa tips na ibinahagi ko sa inyo. At kung may mga suggestion topics po kayo, don't hesitate po na mag-comment para at least alam ko. Then, kung kaya ko, sure, why not? Bakit naman hindi? Bibigyan ko po kayo ng tips sa abot ng aking makakaya and syempre sa aking natutunan and especially from the Word of God. Thank you so much po. And don't forget to subscribe and hit the bell button. Tama ba? And syempre po, always be reminded na we are not only hearers of the word but doers also. Jesus loves you so much. God bless. Bye.